Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong umagang ito sa ating worship service, although ito ay online, nawa ay sumama at mangusap ang Lord sa ating lahat. Sa John chapter 8 po, doon sinabi ng Lord yung I am the light sa mga halos bandang baba ng verses. So sumunod pa po noon, sabi niya, if you hold to my teaching, I will set you free. And that will set you free. At yun ay parang sinasabi ng Lord kung sino siya. Pinapatunayan niya kung sino siya. At ang magpapatunay sa kanya ay ang Diyos. Sa bandang dulo pa po ng chapter 8 ng John, sabi pa niya, nauna pa ako kay Abraham. Lalong kinwestiyon yun ng mga tao na nakikinig sa kanya. Kasi ninuno na nga naman nila si Abraham and hindi ka pa nga 50 years old, sabi ng mga tao. Si Abraham ang tanda-tanda na niya. At after po nun, ay binato po siya ng mga tao. Nung panahon na yon, pinapatunayan ng Lord kung sino siya. Nasa lupa po siya. Umakyat na po siya sa heaven. Ginawa na niya yung pinaka-importanting bagay na na-receive po natin sa ating buhay. Hindi na tayo darating sa ganon. Amen po. Yung questionin natin kung sino ang Diyos. Sabi po sa Psalm chapter 86 verse 10, for you are great and do marvelous deeds. You alone are God. Sa buhay po natin, araw-araw mapapatunayan po natin yung greatness ng Lord. Yung goodness ng Lord. Yung pagiging Diyos niya at wala na pong iba. Ngayong umaga po, awitin po natin kung ano yung mga ginawa niya sa buhay natin. Ano yung power and wonder na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay po natin, sa bawat araw. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa umagang ito. Sa inyo po namin iniaalay ang gawain ito, O Diyos. Wala kami ibang pupurihin. Wala kaming ibang kikilalaning Diyos, kundi Ikaw lamang, Panginoong Hesus. Wala kaming sasambahin, walang makakatulad, maiko-compare sa inyo, Panginoon. Yung miracles mo nung Bible time, same, Lord, ng mga miracles na pwede mong gawin sa buhay namin ngayon. Kung paano ka tinaas as great as King noon, itataas ka po namin as the only King ng aming buhay sa ngayon, O Diyos. Be glorified, Lord God. Be magnified, Lord, with our worship, with our songs. Hallelujah. We honor you, O God. We magnify your holy name. Hallelujah. Praise you, Lord. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Once again. Hallelujah. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you.
our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand One more time. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what For the can last stand time, yes, you are for us, O Lord. then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, Yes, you are great, O our God, Lord. hallelujah. Let us declare it. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our Let us declare it with God, our voices. You are great, O God. our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand Awesome in power, my God. One more time. Our God. Yes, you are the great God. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Amen. You are awesome, God. You are the great God. Hallelujah. And this morning, Lord, we will declare and we will shout your greatness, your fame, Lord God, that you alone are the King and the God of all. And Lord, this morning we decide to live to shout your glory and your fame, O God. Hallelujah.
just a good man. Some say you are kind. Some say you are in the grave. But I say you're alive. Some say you're just a prophet. Some say you were wise. Some say you were just a man. But I say you are God. You are my God. I will shout your name to all the earth. I will lift your name on high. And the world will know your greatness. You are my God. I will shout your praise. You're the Messiah. You gave your life for me. I know you're the only way. Jesus, you are God. You are my God. I will shout your name to all the earth. I will lift your name on high. And the world will know your greatness. You are my God.
you, Lord. Hallelujah. Okay, so, praise God. Sabi po sa awitin natin, great ang Lord, kaya niyang gumawa ng miracles. At yung miracles na ginawa po niya noon, kayang-kaya niyang gawin ngayon. Sabi po sa Malakay 3:10, bring the whole tithe sa aking sambahan. So, this morning po, challenge po tayo ng word ng Lord to bring yung what is due to our God. Yung po yung 10% ng ating mga earnings. And again, with that po, yung offering din po natin. At alam din po natin kung gaano binibless ng Lord yung mga kamay na nagbibigay sa Kanya. At hindi po babali o hindi po mag-fail ang Lord sa promise po niya. Kasi sabi po doon, hindi lang niya pinapabring yung whole tithe, kundi ay bubuksan ko ang mga durungawan ng langit para padaluyin ang biyaya sa iyo. Yan po yung promise ng Lord, kasama po ng pagiging faithful po natin. So, ipanalangin po natin at i-commit natin, i-offer po natin ng buong puso yung ating mga offerings ngayong umaga. Manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po sa pagbibless mo po sa amin. Salamat po dahil lahat ng mga resources na ginagamit po namin sa pang-araw-araw naming buhay ay mula sa inyo, Panginoon. Inalaw mo at binless mo papunta po sa amin, Lord God. Kaya hayaan mo po, Lord, na ibalik po namin yung nararapat na para sa iyo. Yung tithes namin, yung offering po namin. Hayaan mo, Lord God, na as we give, patuloy ay mag-glorify ka, patuloy na magamit mo ang mga ito para sa iyong iglesia, Panginoong Jesus. At salamat dahil hindi ka nakapikit patuloy sa aming mga pangangailangan at ang blessing mo ay hindi mapapatid sa buhay ng iyong mga anak. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri, ang pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, habang nagbibigay po tayo, pwede po tayong magbigay through online po. Meron pong mga bank transfer, meron pong through GCash. Makikita po natin sa screen ang mga account na pwede po nating pagsendan ng ating mga tithes and offering. Maraming salamat po, and to God be all the glory. Amen. The best ang araw na to dahil birthday mo. The best ang araw na to, mag-celebrate na tayo. Tumalon, sumayaw, sabay tayong sumigaw. Yay! Happy day, it's your birthday. Yay! Happy day, it's your happy birthday. At ang wish namin for you, lahat ng dreams mo will come true. Kahit happy high together, ngayong best day ever. Happy birthday to you! It's your happy birthday! Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At God bless you, Sister Pam and worship team sa ating praise and worship. Pinapagpatuloy po natin yung ating pong topic about God's Kingdom. No po? So tayo po ay nasa pangatlong part na ng ating pag-aaral dito. But before we see po yung ating title, tignan po muna natin itong mga pictures na ito. Ayan po, alam ko, palay ko, walang hindi nakapanood sa atin yan, yung Avengers po, no? Yung tungkol sa yung mga Marvel heroes. At yan po ay kinalaman sa Civil War between Captain America and Iron Man. No? Yung pong dalawang yan, nagkaroon ng conflict kasi nga po gusto ng government hawakan, magpa-under sila, mga Avengers sa gobyerno ng Amerika to fight yung mga alien forces.
sang-ayon po si Iron Man doon, pero hindi naman po sang-ayon si Captain America. So nagkaroon ng conflict, no? Of course, movie lang po yan, no? Film lamang yan. So pero meron pa rin tayong, ang pinag-usapan po natin dito yung conflict. And meron po namang the Cold War. Ano po yung Cold War? Ayan po ay nangyari, yung Cold War po yan, natapos lang po yan noong 1989 nung pong bumagsak ang communist regime sa Russia, no, at sa Eastern Europe, no. Pero pag sinabi pong Cold War, ito po ay labanan ng Amerika at Russia short of armed confrontation. Hindi talaga naggegera, no. Kundi puro sa politika lang, puro pormahan lang, paggawa ng mga missiles, no. Yun lang po. Nagsimula yan after the Second World War actually, pero na-intensify po siya noong 60s, 70s, 80s. Ngayon po, nawala yung Cold War, pero mukhang ngayon naman po, between China and US, and of course yung Russia, yan, umaano pa rin, no? Nagbabanta pa rin. Kaya Cold War, wala pa. Pero may mga actual na giyera naman ho nangyayari, hindi po ba, dito sa panahon natin, no? In fact, ngayon, merong giyera dyan sa Europe, sa Ukraine. Kaya, so bakit ko ba sinabi ito? Mga kapatid, ang pag-usapan po natin sa umagang ito ay kingdom conflict. Yan. Kingdom conflict. Okay, yung medyo pag-aaway po, ibig sabihin yan. So, i-define po na, ang ating pong passage ay nasa Colossians chapter 1, verses 13 to 14. Ito po ang sabi. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. At ang isa pa pong passage natin ay makita po natin sa Ephesians chapter 6, beginning verse 10. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sabi po ni Paul, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Amen po. So, yan po ay pagbabasen po natin ang mga passages na ito. Kasi nga po, ang ating topic ay kingdom conflict. So, ano po ba yung conflict, no? Po, alam na natin ang meaning ito. But just the same, let's define it, no? Pag sinabi pong conflict, sabi po ng Oxford Languages ay a serious disagreement or argument, typically a protracted one. Pwede po magkaroon ng conflict, ang magkaibigan, sa family, pwede magkaroon ng conflict, and between nations, pwede magkaroon ng conflict. At usually, pag sinabing conflict protracted, ibig sabihin, no, mahabaan, no? Hindi agad na nare-resolve yung kanilang conflict. Kamukha po yung giyera ngayon, no? 2 years na ata, hindi pa rin na-resolve. Ang isa pa pong meaning ng conflict ay discord. Ito po yung ilang mga synonymous terms. Discord, strife, contention, or a state or condition marked by a lack of agreement or harmony. Palagi po yun ang yung harmony. Kapag sinabi pong may conflict, walang harmony, no? Walang relasyon na maganda. Merong opposition. Merong paglalaban. At ito po yung ang katayuan po natin bilang mga Kristiyano at bilang church ng Panginoon. Di lamang po tayo, kundi ang iba't ibang churches sa buong mundo, no? Tayo po ay in conflict, no? Ang kingdom ng Diyos ay in conflict. Okay? Ba't nagkaganoon? Ito po yung sabi, unang-una, the transfer of or change of rulership over our life brought us into a spiritual conflict. Ito po ang dahilan talaga, mga kapatid. Nung tayo po ay na-born again, na-transfer mula sa kingdom ng darkness papunta sa light, nagsimula na po yung conflict. Yung po yung sinabi kanina sa Colossians. Ang sabi po, ulitin ko lang, for He has rescued us from the dominion of darkness. Kita niyo po, no? Dominion. Di po ba? Pag sinabing dominion, territory po yun. Kaya king, di po ba? Tao siya na nag-rule. Tapos dominion. Yung king, meron siyang pinag-aharian na tao sa isang geographical location. So sabi, for He has rescued us from the dominion of darkness, sa kingdom ng darkness, and brought us into the kingdom of the Son He loves. So mula po sa darkness, kingdom ng darkness tayo, nilipat daw po tayo sa kingdom of His Son or sa kingdom ng light.
At ano nangyari sa pagkalipat sa atin, nagkaroon po tayo ng redemption o pagtubos sa kasalanan natin and forgiveness of sins. Okay, so dito nagsimula. Kaya tayo pong lahat na naririto, mga kapatid, whether we like it or not, whether we accept it or not, tayo po ay nasa labanan. We are in conflict against the kingdom of this world, against the enemy of God. At yung po nga po ay ang diablo. Okay, ho? Sabi pa rin po, no, para po maintindihan natin maigi ang reality na tayo in conflict. Sa 1 John chapter 5 verse 19, ito po sinasabi. We know that we are children of God, no? And that the whole world is under the control of the evil one. Tingnan niyo po yung lingwahe. We are children of God. So nasa isang specific na realm tayo or sphere. Mga anak po tayo ng Diyos, sa kingdom tayo ng God. And that the whole world, sa kabila naman, is under the control of the evil one. So yung control po. So bakit may control? Kasi may kumukontrol, no? May kingdom na kinukontrol. At ang kinukontrol po ng evil one o ng diablo ay itong kingdom ng buong mundo. This whole world lies, sabi po diyan, sa control ng evil one, no? So maliwanag po ito, mga kapatid, no? We are not in control. Hindi po ang church ang may control sa mundo, hindi po, no? We are agent, no? Agent po ang church. Tayo po yung mga vessels ng Lord. At yan po yung pinag-usapan natin last Sunday, no? Tayo mga vessels, instruments ng Lord para yung kingdom niya ay i-proclaim natin. But nanatili po ang katotohanan, this world po ay hindi po under natin. This world system is under the domain of the enemy. Okay ho? Ngayon po, kaya tayo ay under enemy's territory. Ayan, no? Nasa territory po tayo ng kaaway dito sa sanlibutan ito. No? Kaya makita po natin na yung labanan po natin, spiritually speaking, talagang ito po ay hindi ganong kadali. No? Ang situation natin is post-Edenic. Pag sabi pong post-Edenic, ang gusto po ng Diyos dapat yung buhay natin before the fall sa garden. Di po ba perfect yun? At sabi nga ng Lord kay Adam and Eve, you dominate this garden. Kayo ang mamahala, kayo ang maging caretaker. Yun po ang plano ng Diyos. Yun ang kingdom niya na perfect na doon sa Eden. Kaso, nagkasala nga po, di po ba? Kaya kinuha ng Lord yung Eden, pinalayas yung sina Adam at Eve. At eto pa, nahulog ngayon dahil sa kasalanan, ang mundong ito sa kingdom ng evil. Kaya post-Edenic, no? Nawala na yung paraiso. Okay ho? Ngayon, so we are behind enemy lines, so to speak. Napanood niyo po ba yung behind enemy line? Na magandang palabas yun. Pag sabi pong behind enemy line, nakapasok po sa teritoryo ng kaaway, no? Yung na hindi namamalayan. So pag nakapasok po ang isang military, o ba ang isang eroplano sa airspace ng kalaban, mahirap po yun, baka mapabagsak yun, no? So ganun din po tayo, nasa enemy line tayo, nasa enemy's territory tayo, kaya tayo po ay in conflict. Tapos po, mga kapatid, surrounded tayo dahil itong kingdom na ito ay sa world, surrounded po tayo mga kapatid ng attractions, enticements of the world, both good and evil. No? To work against us and drive a hedge between us and God. Okay ho? Hindi naman lahat sa mundo masama, di po ba? Halimbawa, sabi ng salita ng Diyos, money, the love of money is the root of all evil. No? Hindi per se masama ang kayamanan o ang treasure o masama ang sabi nating ang mga achievements sa buhay. Wala po sinasabi gano'n ng Biblia. Ang sinasabi po ng Biblia, kapag na overly focus tayo dito at minahal natin ang mga bagay dito, doon po papasok yung problema. Sinasabi lamang po natin na nandito po tayo sa teritoryo na kung saan ang labanan ay mahirap. Sa Matthew chapter 4 verses 8 through 9, wala po yung ibang mga passages dyan. No? Babasahin ko na lang ito. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world. Tingnan niyo po, sabi ng diablo, all the kingdoms of the world. So, ang dami-daming mga kingdoms dito. And their splendor. Ito pang sabi, all this I will give to you, he said,
if you will bow down and worship me. Tignan niyo po, ang claim po ng Diablo, these kingdoms, ang lahat ng kingdom dito, kayamanan, kapurihan, karangyaan, everything dito sa mundo, bibigay ko sa iyo, Jesus, sambahin mo lang ako. So, hindi ito kinontes po ng Panginoon. Hindi niya sinabi, hindi. Ito yung kaharian ko, hindi po kinontes ng Lord yun. Ang sinabi sa kanya, Lord, ang nasusulat is that you will only worship the Lord your God and serve Him. So at this point po, makita po natin, even Jesus Himself, agree siya na itong sanlibutan ito, under po ito ng domain ng kaaway. Ito po ay maaalis lamang nang siya ay namatay sa krus at nag-resurrect at ang fullness ng rulership ng Lord ay darating pa sa kanyang second coming. But meanwhile, hanggang ngayon, hanggang sa mga sandaling ito, mga kapatid, we are under the rule ng sanlibutan ito and we are in conflict. Okay, kaya ang tayong mga Kristiyano, habang nandito po tayo, bahagi po ng buhay natin, yung talaga pong tayo ay makibaka. Again, sabi po sa Ephesians, di po ba, sa verse 10, sabi, finally be strong in the Lord and in His mighty power, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Very specific po si Paul, no? Inisa-isa niya itong sa Ephesians 6, no? Sinasabi lang po ni Paul na hindi talaga ito figment of imagination, mga kapatid. Talaga po na meron tayong kalaban. Paano ba ipininta ni Peter ang Diablo? No? Sa salita po ng Diyos, ano ba po sa 1 Peter 5:8, di po ba sabi ni Peter, the devil prowls like a roaring lion. Okay, so ibig sabihin nito, formidable. No? Ang Diablo, hindi siya mahinang kaaway, mga kapatid. Ang kanyang descriptions ay liar, deceiver, adversary, destroyer, thief, a fierce enemy, rolled into one. Ayun po ang description ng salita ng Diyos kung sino ang Diablo. Kaya kung iniisip natin, kaya po natin one-on-one ang Diablo, hindi po, mga kapatid. Hindi po. Kaya sabi ni Paul, be strong in the Lord. We cannot be strong in and of ourselves kasi hindi po natin kaya. Espiritu po kasi yan. We have to be strong in the Lord. Okay ho? Next po, mga kapatid. The spiritual battle we are into is a serious one that must not be taken lightly. Ayan po. Kaya po sinabi ko yung mga bagay-bagay kanina. Kasi po, hindi ito ganong kadali. No? Kailangan po, seryoso tayo na maintindihan natin, there is someone who is bent to destroy us and to cause us to disobey the will of God. Meron po talaga tayong kaaway. Kasi nga po, nag-clash yung kingdom ng Diyos at yung kingdom ng world under ng domain ni Satan. Kaya naintindihan po natin yun. Ulitin natin, the spiritual battle we are into is a serious one that must not be taken lightly. Kaya kung tayo po sa mga sandaling ito, maybe kakaroon tayo ng problema, pagsubok. And there are times, natural lang yon. But there are times po, ang pagsubok at problema natin ay induced ng mga forces sa itaas. Na there are times hindi natin alam, kagaya nung nangyari kay Job. He was not aware, mga kapatid, na yung nangyayaring conflict sa kanya, yung trials, yung test ng buhay niya, akala niya natural lang yon. Hindi niya po alam, sa spiritual realm, may nagkababanggaan na kapangyarihan. At yun ang kapangyarihan ng Diyos at yung intention ng Diablo na i-discredit ang Diyos kay Job. Naintindihan po ba natin? Hindi po alam ni Job yun. Kaya may mga pagkakataon po sa buhay natin na ang pagdating ng problema at pagsubok ay induced talaga ng spirit. Somewhere behind doon sa pinagdadaanan natin, hindi lang sa natural. Meron pong kasamang evil influence yun. Lalo na kapag tayo po ay malapit na malapit sa Lord, nagdidesisyon tayo na ibibigay natin ang lahat sa Lord, maglilingkod tayo, paprioritize natin siya, ang kanyang kaharian. Lalo po doon nagkakaroon ng dynamics yung ating pagsubok.
Hindi lang siya natural na pagsubok. There is much more doon. Kasi nga po, pumasok yung element ng spirit. Kagaya nung nangyari kay Job. Okay ho? So, tayo po ay dapat hindi natin ito i-take lightly. Okay, belonging to God's kingdom, we are in conflict with the unseen forces of darkness. Ito po ang problema natin. Kasi natin nakikita. Hindi po natin kasi nakikita. Hindi rin, sabi ko nga sa inyo, hindi naman alam ni Job yung problema o yung tragedy ng buhay niya, bakit nangyari. The same thing is true sa ating lahat, mga kapatid. Hindi natin alam ang nangyayari sa spiritual realm. Kasi po, spirit yun, hindi natin yun nakikita. Naintindihan po ba natin? At kaya, lalo po dapat tayo ay nagpapalakas sa Panginoon. We are engaged in an invisible war where the results are visible either for good or bad. Alam niyo po, pag sila pong invisible war, halimbawa, pag nakakita po tayo ng isang kabataan na nahook sa drugs, sinisira ang kanyang buhay ng drugs, kita na po natin yon. Yun po ay gawa ng kaaway. Hindi natin nakikita, literally, yung diablo o yung mga demons. Pero nakikita natin yung resulta. Yung isang kabataan na gusto ng magulang makatapos, mag-aral, maging magandang kinabukasan, sinira ng drugs. Yung result is a ruined life. Nakikinig po ba tayong lahat? It is a ruined life na ang design ng Diyos, maging maganda yung buhay niya. Kaso nga, dahil may opposing kingdom dito, winasak yung buhay ng isang kabataan yon. Naintindihan po ba natin? So anything po na evil in this world, any distraction dito sa mundo, na pagsira ng kinabukasan, anything po na wawasak sa plano ng Diyos para sa mga tao, especially sa kanyang mga anak, yun po ay may kinalaman po palagi doon ang forces of darkness. Hindi po pwedeng wala. No? Of course, gumagamit ng mga mediums, katulad nun, drugs, even pleasures, even wealth or possessions. No? Na meron tayong dati, halimbawa, alam mo na Christian siya, committed siya, tapos nung pinrasper ng Lord ang kanyang buhay, yun, nakalimot sa Lord. Hindi na nagsisimba, hindi na nagko-commit. Why? Kasi hindi lamang po yun dahil nagkaroon siya ng achievements or maraming pera sa buhay, kundi merong pumasok po yung element doon ng spiritual darkness. Naintindihan po ba natin? Kaya sabi nga natin, hindi natin alam, kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, kasi nga po, ang ating kalaban ay unseen forces of darkness. So, saan po tayo nahihirapan? Both in our personal walk with God and as His servants or ministers. No? So, paano tayo nahihirapan? Paano tayo pinapahirapan? Dahil nga po nasa kingdom tayo ng Diyos. So, ayaw ng diablo, ayaw ng mundong ito na magpatuloy tayo sa Diyos, lumago tayo sa Lord, magpagamit tayo sa Panginoon. So, anong mangyayari? So, ang nangyayari po sa ating personal walk with God and as His servants or ministers, doon po tayo tinetest. No? Kaya ulitin ko, may mga problema, may mga pagsubok na natural lang talaga. Bawo, sinipon tayo, inubo. Kasi nagpaulan tayo. O yun, wala pong kinalaman yung evil forces doon. Kagagawa natin yun, matigas ulo natin. Hindi tayo nagkakain sa oras. Tapos, naging acidic tayo o nagkaroon ng ulcer. No? Pero meron naman pagkain. O hindi po galing sa enemy yun. Kagagawan po natin yun. Naintindihan po ba natin? But there are just mga difficulties or mga test sa buhay na talaga pong induced by the spiritual forces. Kaya po marami sa salita ng Diyos yung mga paalala sa atin para maging aware tayo. Halimbawa po sa James chapter 4 verse 7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Kita nyo? Pasok agad yung God. Tapos may devil. Opposite po yan. Opposite po yan. In other words, may opposing kingdom na nag-work, nag-ooperate. Sabi ni James, submit yourselves then to God, sa kingdom ng Lord, sa person ng Diyos, then resist the devil and he will flee from you. May another kingdom. Nagkaklas. Nandun po tayo sa gitna, nagkaklas po yon. Kaya tayo po ay palaging nandoon kumbaga sa chess, tayo po yung
tayo po yung lumalaban doon, no? Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, ang sabi po, "But the Lord is faithful, and He will strengthen and protect you from the evil one." Ano po ang maganda rito is that alam po ng Lord yung tests and trials ng mga anak niya, tayong mga Kristiyano. Di po ba? Sabi kasi diyan, the Lord is faithful and He will strengthen and protect you from the evil one. Hindi po sinabi ng Lord na i-exempt niya tayo. No? Hindi po sinabi yon ni who said that. Hindi yun sinabi ni Paul. "I will exempt you from persecution, from trials." Hindi po sinabi yun. Ang sinabi po yung poprotektahan kita. No? Faithful ako, papalakasin kita, poprotektahan kita. But it does not necessarily mean na hindi ka, you will not be wounded. You will not have scars spiritually. Tandaan po natin, ang imagery dito ay kung may giyera, kung may labanan, kung may conflict, mga sundalo. At sabi po nga ni Paul, di po ba sa Timothy, sabi niya, tayo po ay mga soldiers ng Panginoon. In fact, ito pong Ephesians chapter 6, verse 10, about the armor of God, ito po ang imagery nito ay isang Roman soldier. So, yun po yung analogy dito. Sinasabi lamang po sa atin mga kapatid, na aware po ang Lord kapag tayo ay nasa spiritual battle sa buhay natin. Kaya sabi ni Paul, the Lord is faithful. He will strengthen and protect you. So pag tayo po nasa mga spiritual battles ng buhay natin, tandaan po natin, hindi natin kaya mag-isa. Hindi po natin kaya mag-isa. God must be there para tayo proteksyonan at palakasin. No? Ma-endure natin yung pagsubok. Katulad po ni Job, it took a while bago mag-subside yung pagsubok ni Job. Taon po yun mga kapatid, taon po yun. But ultimately, dahil ang Diyos ang nag-preserve kay Job, makita po natin na naging triumphant siya. Pero along the way sa Job, makita po natin, naka-experience din po siya ng mga spiritual na pakikibakam, nang hina rin siya. But because the Lord is faithful, sinustain po at pinotektahan si Job. So yun po sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonians. Pinapag-aralan po natin yan sa ating straight from the word. Di po ba? Under persecution, intense persecution ng mga taga-Thessalonians. Pero sabi nga ni Paul, but the Lord is faithful, He will strengthen you and protect you. Even the Lord Himself, sabi niya po sa John chapter 17, verse 15, "My prayer," tingnan niyo po ito, "is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one." So tingnan niyo po yung consistency, no? Ang sabi po ni Paul, hindi tayo ini-exempt ng Lord sa mga spiritual battles. Pero nakuha po ni Paul yung ganyang principle sa Panginoon din. Kasi mismo ang Lord, nung sinasabi niya, nung nagpa-pray siya sa John 17, this is his last prayer actually. Minus yung sa cross, no? Ito na yung para sa kanyang mga disciples. Sabi niya, "My prayer," sa kanyang Father, "my prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil ones." Mga kapatid, nire-recognize ng Lord yung capacity ng evil one, ng devil, to wreak havoc dito sa mundo at kahit sa ating mga Kristiyano. Ang pinapag-pray niya po, mga disciples po niya, no? I-extend natin yung principle, ganun din po. Kasi sa Hebrews, sabi po ng author ng Hebrews, He lives forever to make intercession for us. Sa kanan po ng Ama, ang ating Lord po ay pinapag-pray din tayo. So makita po natin dito na aware po ang Lord. Kaya, ano po ang isang good news pag tayo po ay nasa problema, nasa pagsubok, whether natural yung pagsubok, yung problema, or somewhat ini-induce ng kaaway. Merong spiritual battles na nangyayari behind the scene. No? At nararamdaman natin. Kasi minsan, alam niyo naman, di po ba? Alam niyo po, there are times talaga nararamdaman mo na hindi lang natural yung pinagdadaanan mo. There is much more to that. Ako po kasi mag-isa lang sa bahay di po ba? May mga time, minsan nanaginip ako ng napakatitindi. No? Magigising ako, tapos nandig yung balahibo mo. Alam mo, there is something. There is much more doon .
No? Naintindihan po ba natin? Ewan ko kung nararanasan nyo yan, pero mga kapatid, totoo po yun. Kaya po sabi ni Paul, di po ba, many times gusto kong pumunta sa inyo, di po ba sabi sa taga-Thessalonica, pero the evil one, the devil hindered me. O, kaya alam niya, aware siya. So tayo din po, bibigyan tayo ng discernment ng Lord. Kapag may problema tayo pagsubok na somewhat spiritual in nature, bibigyan din po tayong discernment para ma-alert tayo so that ibigay agad natin yun sa Panginoon. Okay ho? Alam niyo po, ang malungkot sa mundo, hindi naman nila tinetake seriously ang spiritual realm. Sa survey ho, ngayon mga kapatid, wala pong naniniwala na the devil or Satan is a personal being. Pag tinanong niyo po ang mga scholars, ang mga academics, no? Sa akademya, sa Amerika, sa Harvard, yung mga prestigious institutions na yan, sa Europe, sa West, mga kapatid, bihira na sa kanilang naniniwala na merong personal na diablo. Bihira po. Bihira po. Ang sasabihin nila, yung drugs, yung human trafficking, yung murder, yung wars, yan po ay symbol siya ng evil. Symbol siya, manifestation siya ng evil, pero walang evil na person. Kaya po, ang implication nun, kung walang evil na bad na person, di wala ding Diyos. Ganun lang po ang implication nun. Ganun pong implication nun, yun po conclusion nun. Kaya, kita nyo po, ngayon, ang trend talaga, yung humanitarian compassion. Di po ba? Yun po makita natin sa mundo. Yung about sa social gospel, tumulong sa mahihirap, sa mga may sakit, magtayo ng mga orphanages, wala pong masama dyan. Gusto rin po yan ng Diyos. Pero behind that po, ang principle ay ganito, wala talagang demonyo, wala talagang diablo. It's just, yan po ay myth lang, yan po ay legend lang. Dahil nga po sa tindi ng intellectualism sa Europa at sa West, ganyan po ang turuan sa mga universities. Ewan ko kung sa mga universities dito, ganyan din, no? Pero hindi po malayong mangyari yan dito. The more we are ignorant of our enemy, the more po magiging biktima tayo. Kayo, tandaan po natin yan. Kayo? Next, belonging to God's kingdom, we are on the winning side even when we fail or falter. Ito lang po maganda, no? Sabi nga po natin kanina, di po ba? Hindi tayo in-exempt ng Lord sa mga trials, sa mga tests, problema, pagsubok, sa mga spiritual battles. Sinusustain tayo, pinoprotectionan tayo. Pero ang ito pong maganda, belonging to God's kingdom, we are on the winning side even when we fail or falter. Sabi po sa Luke chapter 22, verses 31 to 32. Ang sabi po, bago i-crucify ang Lord, bago siya hulihin, Simon, Simon, Satan, tanyo po ang Lord. Ang Diyos po, ina-acknowledge niya yung personhood. Yung personhood ng Diablo. Tayong mga creatures, yung mga gagaling, yung mga matatalino, yung mga scientists, yung mga intellectuals, hindi nila binibigyan ng personality ang Diablo. Pero ang Panginoon, sabi niya, tunay siya. Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not what? Fail. And when you have turned back, kulang yan. Yan, strengthen your brothers. Wala dito. Strengthen your brothers. Ina-assume mo ng Lord eh. He was assuming that Peter will fail. At ganun din po tayo. May mga moments talaga sa buhay natin. We will not be up to the task spiritually. We will fail, we will falter, manghihina tayo, manlalamig tayo. Kasi binabayo tayo ng pagsubok, ng problema. Merong mga spiritual battles tayo pinagdadaanan. Talaga pong po pwede tayong matalo. Pwede po tayong manghina, pwede tayong mag-fail. At yun po ang sinabi ng Lord, na-anticipate niya na bibigay si Peter. Pero sabi ng Lord, but don't you worry because pinag-pray na kita, makaka-recover ka. Ayun, no? Ilan po ibig sabihin nun? Makaka-recover ka. So, ganun din po tayo mga kapatid.
hindi permanente ang anumang kahinaan o anumang problema, pagsubok, anumang pinagdadaanan natin, whether induced by the enemy or just plain and simple na problema o pagsubok. Ang Diyos po ang magpapalakas sa atin. I-restore niya tayo, i-revive niya tayo. Ginawa niya yung kay Peter, twice nga, ginawa niya yan eh. Di po ba? In-affirm niya uli nung John 21, di po ba? Sabi niya, do you love me, Peter or Simon? Then, feed my lamb. Okay, oh? Sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verses 7 through 9, yung experience po ni Peter, na-experience din ni Paul, sabi po ni Paul. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. So sinasabi ni Paul ganito, ano yung surpassing power? Biro nyo po, marami na silang na-plant na churches throughout Asia Minor, no? Papunta pa nga sa Europe. Maraming mga tao na sumampalataya sa Panginoon. Na-proclaim nila yung gospel. Kakagawa sila ng mga miracle sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Pero sa kabila nun, ito po sabi niya sa verse 8, we are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. So, dalawa po yan, dalawang sides po yan, no? Na hard-pressed on every side, pero hindi totally nakakrush. So, normal po ang isang Kristiyano, kahit yung mga category po, no? ni na Paul, ni na Peter, sila po ay mga, sabihin natin, the closest. Even Peter po, nakita niya, literally, kung sino si Jesus. Palayas ng demonyo, nagpatigil ng unos, nagpakain ng marami, kitang-kita niya nila sa kanilang mga mata. Pero despite of that, mga kapatid, di po ba bumibigay din yung faith nila? O nakita nila, up close and personal ang Panginoon. Lalo po tayo, hindi na natin siya nakikita. So, wala tayo, 2,000 years ago, wala tayo dun eh, nung nangyari yun eh. So, mas mahirap sa atin. Kaya sabi ng Lord, sabi niya kay Thomas, you believe because you saw me. But blessed are those who believe and yet did not see me. Kaya tayo pumapalad pa rin tayo kasi by faith, naniniwala tayo na hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Amen o? Kahit nag-struggle tayo, nahirapan tayo, kinukulang tayo, kinakapos tayo, may problema, may pagsubok, hindi po tayo totally i-abandon o bibigay kasi po ang Panginoon, sabi ni Paul, ay tutulungan tayo. Ang sabi po sa, meron pa ba yan? 2 Timothy chapter 4, so ito po yung conclusion ni Paul sa kanyang buhay. Verse 6, for I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. Ramdam na ni Paul, kukunin na siya ng Panginoon. No? Pero sa lahat ng pinagdaanan niya, mga kapatid, sa lahat ng imprisonments niya, multiple times na imprison siya, maraming times sinagupit siya, maraming times pinersecute siya, maraming times nag-iisa siya, maraming times nireject siya ng mga Christians na inalagaan niya, na siya yung father in faith, di ba? Pero sa conclusion ng kanyang buhay, sabi niya, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Ito po yung sinasabi natin kanina pa. The Lord will preserve us. The Lord will strengthen us. The Lord will protect us. Kaya sabi ni Paul nakipaglaban ako. I have fought. Kaya po talagang nasa labanan tayo. Hindi siya nag-resign, hindi siya nag-give up. I have fought the good fight. No? I have finished, I have run the race, I have finished the course. I have kept the faith. Pag sabi pong kept the faith, yun po ay parang treasury yan na inalagaan mo, no? Na sinikap mo na wag manakaw. Tapos sabi sa verse 8, now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award on me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. So ito na yung hinihintay ni Paul. Sabi niya, hinihintay ko na yung pag-acknowledge sa akin ng Lord sa pagsunod ko sa Kanya at sa pagiging vessel ko in the name of His kingdom.
At yun din po, yung bawat isa sa atin, we are entitled sa mga sinasabi ni Paul. Gusto rin po ng Lord, we fight a good fight. We run our race, our course. Gusto po ng Lord na ang ating panampalataya, huwag natin isusuko. We fight for our faith. Magpapalakas tayo, magpapatuloy tayo. Kasi in the end, mga kapatid, sabi ni Paul, God will compensate us, God will honor us, God will recognize us. Habang nandito po tayo, there will be battles. There will be spiritual battles. Personally, or sa spiritual, or sa ministry, or sa lahat ng aspects ng buhay. Pero magpo-prevail pa rin po ang kingdom ng Lord. At ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen ho? Pero po tayo sa closing thoughts. The conflict we endure for God's kingdom shows its reality and extreme value. Alam po, kung walang sense itong maging Kristiyano ka, born again ka, kung walang sense yung nagbibigay tayo ng resources natin sa Diyos, kung walang kabuluhan yung binibigay natin, yung kalakasan natin sa Lord, yung panahon natin sa Lord, kung wala lang ito, baliwala lang ito, why is it china-challenge tayo ng mundong ito at ng kaaway para huwag magpatuloy sa Lord? Bakit binibigyan tayo ng mga pagkakataon ng time na magkaroon tayo ng pili, maglilingkod ba ako o hindi, magkukumit ba ako o hindi? Bakit ba'y dumarating yung time na sinusubukan tayo, may problema tayo para pagiginahin yung faith natin? Isa lang po reason nun. Kasi po alam ng sanlibutan ito at alam ng Diablo na merong worth, merong meaning, merong value ang kingdom ng Diyos. At tayo po ay under God's kingdom. So tayo po ay valuable, mga kapatid. Naintindihan po ba natin? Alam ho ng sanlibutan ito, alam ng Diablo, yung capacity, yung potential natin as children of God para sa kaharian ng Diyos. Kaya naman, ang pwede lang talaga gawin is to discourage us, to stop us, to distract us from continuing na i-pursue natin ang kaharian ng Diyos. Yun lamang po ang pwedeng gawin talaga. At kapag tayo ng hina, pag bumigay tayo, na-discourage tayo, then the kingdom of darkness is winning. And God's kingdom is losing its ground. Of course, alam natin, hindi matatalo, hindi magagapi ang kaharian ng Diyos because ultimately, magtatriumph ang kaharian ng Diyos. But yung reality, mga kapatid, tandaan natin, kung may pagsubok tayo, may problema, pinapakita lamang nito na totoo ang kaharian ng Diyos. Totoo, may meaning yung pinapaglaban natin, may meaning ang paglilingkod natin, may meaning ang pagkukumit natin, merong value yung kung anong ginagawa natin sa Lord. Amen po? And lastly, sabi po sa ating closing thoughts, we endure our battles now, but will enjoy the full victory later once and for all. Ayan. Ito po yung maganda. We endure our battles now, but will enjoy the full victory later once and for all. Alam niyo po, matatapos din ang lahat, mga kapatid. Ang dami na pong mga giyera nangyari sa mundo. Ang dami-dami na po. Since biblical times or hindi pa nga, wala pang mga record tungkol sa Bible, ang dami ng mga labanan na nangyari. Natapos din naman po lahat yun. No? Ganon din po yung ating spiritual battles, yun po ay magkakaroon din ng finality when He returns, pagdating po ng Panginoon. So, ini-endure natin. But it does not mean na hindi tayo masaya dahil may problema tayo at pagsubok. In fact, di po ba, may mga pagkakataon sa buhay natin, kahit nahirapan tayo, kahit may pain tayo, kahit may hurt tayo, di po ba? Minsan naramdaman natin na lalo pa tayong na-inspire, lalo pa tayong na-challenge maglingkod sa Diyos. Why was that? Kasi po, kakaroon tayo ng joy because we knew that merong meaning ito, may value ito. So, dediretso ako sa Panginoon. Maglilingkod ako, susunod ako sa Panginoon. Hindi na po ba natin? Kasi, pero yung fullness ng joy, no? Of course, yung fullness ng joy, darating yun later. Yung fullness ng victory later pa kasi darating pa ang Panginoon. And then, we will enjoy ang fullness ng kaharian ng Diyos. Sinasabi nga sa Revelation, wala nang iyak, wala nang pain, wala nang sakit.
wala nang struggle because all things become new. Kasi nag-triumph na ultimately and with finality ang kaharian ng Diyos. Meanwhile, nandito pa tayo, nakikibaka, nakikipagbuno sa pwersa ng kingdom ng devil. While we continue to commit our lives to God, we obey Him, we serve Him. Diretso lang po tayo mga kapatid kasi doon tayo talaga tinawag. Okay ho? Makita niyo po yung picture na yan. Yan po ay, sa atin po ang tawag dyan sa libingan ng mga bayani. No? Sa Amerika po, ang tawag yan ay Arlington Memorial Cemetery. Ang mga nakalibing po dyan ay mga sundalo na mga lumaban para sa proteksyonan, para sa security ng bansang Amerika. Ayan po yung mga general, kahit yung mga simpleng private, no? Yung mga nagtanggol sa bansang Amerika. Yung pong mailibing kayo dyan, no? Yun po ay honor na. No? Kaya kita nyo, meron pa yung nagbubugal dyan. No? Kayo, binibigyan sila ng honor, no? Nire-recognize sila. Hindi na nila ramdam yan kasi wala na sila eh. Nasa ilalim na sila ng lupa. Kasi nga patay na sila pero in-honor pa rin sila. Next, tingnan po natin ito. Ayan po. Okay. Sacrifice remember. Yan po naman ay medal of tawag diyan, purple medal. Yung purple medal po sa Amerika, ang nagbibigay po yung presidente ng Amerika sa sino mang sundalo na lumaban at naging very yung kanyang ginawa ay talagang nagbigay ng tagumpay o ng sakripisyo sa bansang Amerika, no? Purple heart, ayan. At yan naman po yung Medal of Valor or Medal of Honor. Yan po yung highest medal na binibigay sa bansang Amerika sa isang sundalo o sa isang opisyal na kahit nga po hindi Amerikano pero lumaban in the name of America, in the name of the United States of America. Pwede pong gantimpalaan yan. Pinakamataas po yan at maraming privileges dyan. Tax exemption, marami po, no? Marami. Pag nabigyan kayo niyan, ang binibigyan po niyan, either buhay pa at yung wala na. So makikinabang yung mga mahal sa buhay. Yan po mga kapatid, yun mga sundalo na nakipaglaban sa isang cause na meaningful din para sa bansa nila. Di po ba? At meaningful para sa mundo. And yet they were recognized. No? Yung iba, di nila naramdaman yung medal na yan kasi wala na sila. No? Yung honor, yung joy na ikaw ay papurihan, i-recognize yung nagawa mo para sa iyong bansa. Ang Panginoon po, tayo po mga kapatid, wala pong posthumous award. Tawag po kasi dyan posthumous award eh. Yung inawardan ka kasi wala ka na. Tayo po hindi. We will be forever alive pagdating ng panahon. Pag nire-resurrect tayo pong lahat, bibigyan po tayo ng mga medals, so to speak, yung gantimpala ng Lord. While na tayo ay buhay. Ibig lamang pong sabihin mga kapatid, wala pong, there is no dead end. Pag tayo po ay nasa kaharian ng Diyos. No? Tapos ating makibaka rito, God will recognize us, God will honor us, God will resurrect us. And we will be forever with the Lord, ruling sa kanyang earthly kingdom, sa millennial kingdom. Yun po yung uuwian natin. Hindi po yung 6 feet under the ground, tapos kung wala tayo sa Panginoon, diretso tayo sa kapamakan. Hindi po. Pag tapos na yung calling sa atin dito ng Lord at namatay tayo, hindi pa siya nadating. Pagdating ng panahon, bubuhayin tayo ng Lord. Tapos gagantimpalaan po tayo. Why? Kasi po tayo, in the name of His kingdom and for His honor and for His glory, sumunod sa Kanya, naglingkod sa Kanya, kinumpit natin ang buhay sa Kanya. Despite ng mga problema, despite ng mga pagsubok, despite ng mga setbacks, we persevered, we endured all things, kasi nga po, pinalakas niya tayo, sinustain niya tayo, and then, yung fullness po ng ating ginawa sa kingdom ng Lord, Kanya pong i-compensate. We're not after compensation, mga kapatid. We're just after pleasing God. Pero kasama po sa perk yun eh.
Kasama po talaga yun. Diyos po ang naghain, Diyos po ang nag-offer niyan. Kagaya sinabi ni Paul, therefore, I am now awaiting yung reward sa akin. Naintindihan po natin because yun po yung gusto ng Lord. Tayong lahat na nakibaka, nakipaglaban para sa kanyang kaharian, para sa advancement ng kanyang kingdom dito, in whatever capacity, kagaya na pinag-usapan natin last time, sa anumang paglilingkod natin, doon nai-engage ang ating ang ating buhay para sa kaharian ng Diyos. Then, ultimately, even sa ating mga battles at mga spiritual struggles ay matatapos din because the kingdom of God will ultimately replace once and for all the kingdom of this world and the kingdom of the devil. Amen, no? So mga kapatid, nawa, magpatuloy lamang po tayo at tandaan po natin, engage tayo hindi lang tayo umenter sa kingdom, engage tayo sa kingdom, naglilingkod tayo, sumusunod tayo, we do our part sa kingdom ng Diyos, even as we fight the battles we are fighting. Sa kaulihan, the Lord will triumph, the Lord will reward us, the Lord will bless us, and tapos na ang lahat ng mga battles natin kasi triumphant na forever ang Panginoon at triumphant na rin tayo. Amen, ho? Praise God. Lord, marami pong salamat sa yung salita na narinig namin sa oras na ito. Nawa po, ito'y nagbigay ng pagpapala, hamon, insight po about sa amin. Especially, Lord, kung marami sa amin ngayon ay dumadaan sa mga spiritual battles ng buhay. Tulungan niyo po kami na tumingin sa iyo, the author and finisher of our faith, dear God. Kasi po, sinabi mo yan, Lord, you will never leave us, you will never forsake us, you will sustain us, you will protect us from the evil one. Okay, dear Lord, as we go through these tests and trials sa buhay namin, even sa mga spiritual battles ng buhay namin, Lord, salamat po. We are rest assured, Panginoon, na kami po ay yung tutulungan, kami po ay yung isusustain. At Lord, nasusugatan kami, katulad ng isang sundalo, we get wounded, we get hurt. And even and some of us even die, Lord. May mga Christians na namatay na nga sa battle, spiritually speaking, sa pagdating sa iyong kalooban. Pero salamat, Lord. Hindi yun baliwala. Kasi pagdating ng panahon, when you return, Lord, you will restore our life. You will resurrect us all. And your kingdom, na sinabi mo, your will be done on earth as it is in heaven, ay mararanasan namin with finality. At meron kaming kagalakan, kapayapaan, at katagumpayan. Kasi kapiling na po namin kayo. So marami pong salamat. Katulad po ni Paul, ganun ang maging mentality namin. Makipagbaka kami, tumakbo kami, at panatilihin namin ang aming panampalataya sa iyo. Marami po salamat, dear Lord, at sa oras na ito, dalangin po namin ang mga kapatid namin na mayroong mga birthday celebration po nila, si Ten Pangilinan, Sister Roselyn Brier, at Sister Riza Brier. Lord, i-bless niyo po ang kanilang mga buhay. Iba-iba po ang estado ng kanilang mga edad at ang kanilang mga status. And even ang kanilang mga circumstances sa kanilang buhay. But just the same, you are the God who created them. Kaya po palaging meron po kayong magandang plano sa kanilang mga buhay. Kaya nga po sa pagdating ng mga takdang kaarawan ng kanilang araw ng kanilang birthdays, dear Lord, i-bless niyo po sila. Maranasan po nila yung paghipo niyo po sa kanilang mga buhay. Ang anuman pong mga kahilingan nila sa kanilang birthday, bigyan mo po ito ng katuparan. Dalangin din po namin, higit sa lahat, yung spiritual touch mo, yung spiritual breakthrough mo sa kanilang mga buhay po ay mangyari, dear Lord. Because that is the most important. Maging masaya po sila sa kanilang mga kaarawan at patuloy po na magkaroon sila ng time na pasalamatan po kayo sa buhay na pinakalob niyo po sa kanila. Marami pong salamat, dear God, and sa amin na naririto, maging lahat po na nakinig ng iyong salita. Nawa po ang iyong mayamang pagbasbas at paghipo ay sumaamin. Tanggapin niyo po, mga kapatid, ang mayamang pagpapala ng ating Diyos. Sumayin niyo po ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ang kalakas at gabay ng Espiritu ng Diyos ay sumayin niyo pong lahat,
ngayon at sa mga araw pang darating. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Gandang umaga po muli sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon.